tagumpay na ito Yes! ay tagumpay niyo rin. Salamat! Nagpasya na ang Marikina. Yeah. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos ano yan, para na silang pinagsasabong For the ni VP. 2028. Oo. At saka, kung may papasok na kapatid, sa tingin ko sila yung magkapatid na gusto magkahiwalay. Magkahiwalay. Sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga drug Paano yan? Panalo na. Oo, yung mga gumagawa ng durobo at illegal na candy dyan sa Davao, alis na kayo. Oo. O kaya nga ginagawan pa, maaga pa lang ginagawa na ng problema si Tatay Digong eh. Diba? Ano raw eh, baka daw hindi maproklama dahil nasa dahig. Nakamamahal ng Presidente Duterte, bring him home na talaga. Bringing home na talaga. Yan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po. Hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Wow! Oo, lagwak. Oo, meron pang isang taga Cebu na ayaw pang bumaba. Oo, naghain pa ng motion. Para hindi raw matuloy ang proclamation. Ang sakit, no? Ang sakit. Yan ang sinasabi natin. Dati kasi, ang saya-saya nyo, nung nakapartido ka pa kay Tatay Digong o sa mga Duterte, traitor mo eh. Ano nangyari? Kilala nyo, taga Cebu. Oo, naghain ng motion. Ang sabi rito, very urgent motion to suspend proclamation. Ang layo ng agwat nyo. Oo. Landslide ho si Ate Pam. Tapos maghahain ka ng motion. Nakakawindang naman ang mga message mo, ate. Huwag mo na kaming lokohin, ha? Eto, Duterte inamin ng political analyst na malakas pa rin sila. Bongengit, bagsak na. Kita nyo naman, ilan lang ang pumasok sa alkansya. At mamaya, may papakita ko sa inyo. Yung isang durobo na taga Marikina, nilampaso rin. Ilan sila? Durobo ng Marikina, durobo ng yung matandang Hudwano, durobo ng Laguna, at isang durobo ng Maynila, ligwak. Wala nang karera. Ibig sabihin, hindi nyo na makikita sa kamera. Pero meron pumasok na dalawa. Si Chiwakwing at yung yung isa, ewan ko kung babait na. Dahil kita nyo naman, ang pagkapanalo, solido. Pero, tapos na ba ang impeachment? Yan ang katanungan. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, nakalike ka na ba o mag-like ka muna? Tapos i-share mo na rin agad. At syempre, kung bago ka pa lang, mag-bell all ka ha. Subscribe, bell all para may notification kayo natatanggap. Eto na, malakas pa rin. Ang mga nag-a-analyze dito, yung mga political analysts, parang ang nangyayari ngayon, ito ay preparasyon sa 2028. Ang alin? Ibang kulay naman ang lumalabas dito ha. Dati ang kulay, dilaw at pula. Tama? Ngayon, nagkakaroon na naman ng panibagong kulay. Meron namang kulay pink. Bakit? Pumasok ho daw ang dalawa. Dalawang kulay pink. Kasi yung isa parang naging pink na rin eh. Ewan ko lang ha. Hindi pa tayo sure dyan. Pero sa balitang ito, parang ganun ang pakiwari dito. Ito, ipasok natin. At nagsalita na mismo sa harap ng media ang mga kilalang political analyst sa mga nakapasok sa Magic 12 sa pagkasenador ngayong May 2025 elections. Sila na mismo ang umamin. Talagang malakas pa rin ang Duterte. Dahil malakas pa rin ang Duterte. Ilan ba ang pumasok sa alyado ni Tatay Digong at ni BP Sara? Iisa-isahin natin, ihimay-himay natin yan ha.
At mamaya, meron akong papakita sa inyo, mga political analyst kasama ang mga reporter o news anchor, parang pinakita ron kung sino-sino na yung magsiswing, yung mag-i-stay sa alkansya, at sino-sino ang papanig na dito kay BP Sara. Parang eto na yung nakikita natin eh. Parang pagkatapos ng midterm election, mas titindi ang politika papunta ng 2028. Napakasaglit lang ho eh. Sipin nyo, Mayo, ilang kembot na lang, 2026 na. Doon sa 2026, magkakaroon magsasalita si BP Sara by end of 2026, December siguro, na lagi niya sinasabi na kung tatakbo siya ng pagka-presidente o hindi. Ay alamin natin yan. Kaya lagi kayong susubaybay sa ating channel mga kasama. Eto pa, ilan ba ang pumasok sa partido ni BP Sara? Di ba? Yung dalawa, si Miss Amy at si Miss Camille, kaalyado na ng PDP. Di ba? Ilan na sila? Dalawa. Sino pa? Senador Marcoleta. Senador Bongo. Senador Bato. 5 sila ang pumasok. Tama ba? Pia Cayetano. Sige nga, isipin nyo. Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, sinusuportahan ni Alan Peter Cayetano si Tatay Digong. For sure yan mga kasama, papanig na yan doon. Bakit? Siyempre, magkapatid yan eh. At meron pang problema ngayon ang Makati at Taguig. Ano ang pag-uusap dyan? Mas matindi rin ang usapin dyan. Kaya minsan, ibibigay ko rin sa inyo yan. Para may alam kayo patungkol dito sa problema ng Taguig sa Makati. Tuloy mo. Inendorso ng Marcos administration ni BBM ay nalaglag at malabo na makapasok sa Magic 12. Pero ang mga kamping abay nakisingit ng atensyon. Muli daw silang lumalakas. Ayan na. Dalawa lang naman sa kanila ang nakapasok. Si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. It's too early to celebrate, mga kakamping. Ayon pa kay Tio Moreno, too early for kakampings to celebrate. It's understandable why the kakampings are celebrating. Okay. Kaya pala sinabing kakamping dahil tong si Bam pala, kakamping na pala to, hindi na pala to dilawan. So, ilan lang sila sa kakamping? 2. So, preparation na nga ito mga kasama. Para merong dito merong pangitain dito na itong grupo na to, posible ito magsama-sama muli sa 2028. Itong mga ito. Kasi nakapasok na yung 2 eh. So may nakapasok doon sa alkansya na 4. Yung 4 na yon, hindi natin alam kung magiging magiging ang tawag doon, yung utang na loob o ano tawag doon na trust. Kung solid, kung solid pa sila doon sa amo nila. Ayan ang aalamin natin kasi, 'di ba? Meron tayong naging isang senador, no? Kaso hindi nanalo yun eh. Yun yung dating kay Tatay Digong. Kilala niyo ba hindi nanalo. Ang tawag nila doon is star fruit. Dahil sa pagka-star fruit, yan ang napala mo. Ang ganda sana ng rating mo eh. Kung hindi ka lang nagpakita ng pagkabalingbing. Ayan, karma lang. Kilala nyo ba yan? I-type nyo sa comment section kung kilala nyo. After their crushing loss in the 2022 elections, seeing Bam Aquino and Kiko Pangilinan make it into the Senate this time around feels like redemption. And fair enough, let them have their moment. But if they think this signals a turning point for 2028, they're mistaken. Here's the reality. The kakamping political base has remained stagnant since 2016. In 2022, they rallied behind Atty. Leni Robredo and mastered 14,822,051 votes. Fast forward to 2025, and they're still playing with the same numbers. There's no meaningful growth in their support base. Okay, gets na natin. So, sila-sila rin. Kung sino yung mga kaalyado nila doon, baka sila-sila rin ang magsasama sa 2028. At ito,
si Madam Lenny, baka kasama rin nila. So, ang mangyayari dito, wala na. Saling ket-ket na lang ito si Alcancia. O yung grupo ni Bonget-Nget. Yun ang nangyayari kasi alam nyo bakit mga kasama. Oo, kundi lang naman dahil kay BP Sara, hindi naman talaga yan. Oo, dahil wala. Hindi nga nanalo kay Ate Lenny yun. Yan, oo, pagka Vice President, hindi nanalo. Kaya, ang maglalaban dito mga kasama, pakiwari natin, kulay pink at kulay green. Yun. Kaso nga lang, kailangan natin pagtibayin ang suporta natin sa mga Duterte, lalong-lalo kay BP Sara. Oo, ngayon pa lang, simulan na natin. Di ba? Solid na natin. Lagi nating bigyan sila ng, magandang, ano ba tawag doon? Pagsuporta. Kung hindi nakuha yung solid na Duterte, sa 2028, baka masungkit na natin lahat yan. So, huwag kayo mawawalan ng pag-asa, ha? Alam nyo naman, marami rin ang umiyak at nagngangaw-ngaw dahil nawalan sila ng political career. Isa na dyan, si Todwano. Todwano, wala na. Kumbaga, graduate na. Sino pa? Yung isang taga Marikina. Na binalasa at nilampaso ni Chodoro. Sino pa? Yung taga Laguna, yung astang wala na. Hindi na natin makikita sa kamera yun. Baka mamaya, gumawa na naman ng film yun. Baka makita nyo na sa pelikula na naman. Sino pa? Sino pa ang naligwak? Basta meron, marami. Marami hong naligwak. Sino pa ba yung hindi ko lang alam yung taga-Antipolo kung ano nangyari doon. Balitaan nyo ako mga taga-Antipolo kung ano nangyari. Gusto nyo patunay na tinaas na kamay ni Chodoro. Ni Chodoro sa Marikina, gusto nyo ng patunay? Talaga naman bibigyan ko kayo ng patunay. Yung pera mo, tago mo na lang yan. Subukan mo ulit tumakbo sa susunod. Pero pagkakagawad na lang ng barangay. Dahil hindi ka naman nanalo, ikaw nga na dorobo. Na naging grabe ka. Tricycle, artista ban. Sa bagay, ganun talaga pag dorobo, mabilis yumaman. Tuloy na natin to, Chodoro na mayagpag bilang bagong mayor sa Marikina. Tanyo? Kilalang-kilala na yan si Chodoro. Kasagsagang pa ni BF, Bayani Fernando, kilala na ang pangalan Chodoro. Ikaw, kung hindi ka lang parang linta, sa amo mo at magaling kang sumipsip, ikaw, taga Marikina na dorobo sa kamera, hindi ka mananalo. Kung hindi ka magaling sumipsip. Representative ka lang nagbalak ka ngayon mag-mayor. Diba, representative lang to wala naman tong distrito Ang problema, magaling nga. Siyempre, para bumango ang pangalan. Kaso, hindi bumango, lalong bumantot. Woo! Ito, balita natin to. Ang tagumpay na ito Yes! ay tagumpay niyo rin. Salamat! Nagpasya na ang Marikina. Yes! Let me read the certificate. Certificate of canvass of votes and proclamation of winning candidate for mayor. May 12, 2025, national, local, and warm parliamentary elections. May 12, 2025. We, the undersigned members of the City Board of Canvassers, do hereby certify under oath that we have duly canvassed the votes cast in 363 clustered precincts for the candidates therein for mayor in elections
on May 12, 5. Attached her to and forming part is a statement of votes garnered by each candidate for the office of mayor. After such canvass, it appears that Teodoro Maan garnered 142,800. Kilembot. Kung mapapanood mo to, tingnan mo. Ito lang naman yung kinalaban mo. Kinalaban mo at nakarinig yung ating kababayan dyan sa Marikina na kung ano-anong paninira daw ang ginagawa mo di umano. Ngayon, eto na, itinaas na yung kamay. So, yan mga kasama, yan pala. Oo. Meron palang meron palang isa pa. Kilala nyo si Castro. Taga-bundok. Wala na rin karir. Wala na rin. Sino ba? Yung taga-kalokohan. Yung kumalaban kay Along. Ay sabi nila malakas daw yun eh. Anong nangyari? Anong nangyari kaya dun? Lagi na sinasabi, may mga bulager sila na malakas daw yun, malakas, hindi raw matitibag. Anong nangyari? Kilala niyo siya. Manggugulo pa kaya yun? Makikita pa kaya natin uli yun? Nako, kahit ilang politika pa, ilang pagka-mayor o senador o congressman pa ang takbuhin yun, for sure, hindi na mananalo yun. Oo. Kilala na siya ng ating kababayan eh. Di ba? Siya nga pala, congratulations sa Duterte Party List kaso hindi tayo nag-number 1 eh. Ang nag-number 1, itong Akbayan. Sayang. Pero huwag kayong mamblema dahil 3 slot, yung first nominee, second nominee, third nominee, baka yan. Kung tama lang ako sa sinasabi ko, pero 3 ang slot natin, pasok ho si Representative Cardema, Congressman Cardema, at si Mrs. niyang Congressman, makakapagtrabaho po uli sila sa Kamara. Dahil first 5 ata, first 5 o first 6, kung hindi ako nagkakamali, meron yan. Kinumpute yan kung ilan ang slot na pwedeng makapasok sa Kamara. Alam ko parang 56 ata ang available na slot pag ikaw ay nag-number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Parang ganun. So alamin pa natin ang detalye dyan. Pero huwag kayong mag-alala. Duterte Party List, congratulations! Maraming salamat at nakapasok tayo. At syempre dahil doon sa pagbigay natin lagi ng informasyon dito sa Duterte Party List, yan, nakapasok sila. Eto na. Galawan. Tuloy pa ba ang impeachment? Sa tingin nyo mga kasama, tuloy pa ba? Parang hindi na Parang wala nang mangyayaring impeachment Sabi ko nga sa inyo, numbers gaming ang mangyayari. Ito, galawan sa Senado, Prof. Tikia, nagbigay ng pagkakaalyado ng old-timer senador. Yung re-electionist, yung mga dating mga dating senador na matatapos sa 2028 at yung bago, so pinag-combine. Tinignan doon kung sino ang kaalyado ng alkansya, sino ang pwedeng lumipat, yung swing na tinatawag, at sino yung solid na kay BP Sara. Numbers gaming, ika nga, tuloy pa ba ang impeachment? Palagay ko, no. Wala na. At doon sa mga durobo na watak-watak na. Wala na ho. Sorry. Tsaka yung pandudurobo nyo sa kamera, papalitan na ho ang bagong sticker. Yaan ang mangyayari. Kasi, pag pipili-pilihan yan, botohan na yan Botohan ang mangyayari. Kung manalo pa rin ang sticker ngayon, swerte niya Napakaswerte mo. Ito ibigay natin sa inyo para mas malinaw sa malinaw yung buong detalye. Kung sino at paano ba nasabi na, goods, baka naman peki yan. Hindi ho. Titimbangin nyo kung sino yung mga senador na mapupunta kay Bibi Sara, yung gitna, at yung kay Kalsyansya. Medyo lumilinaw na kung sino-sino mga posibleng maging bagong senador o yung nagbabalik na senador
Kabilang dyan ang dagdag na Tulfo, dagdag na Cayetano at posibleng dagdag na Villar o kapalit lang nung palabas na Villar. Himayin natin ang mga posibleng dynamic ng susunod na Senado bukod kay Ms. Malu Tequia, kasama pa rin natin si Ma'am Malu, makakasama rin natin ngayon ang Director ng Center for Local and Regional Governance at Assistant Professor ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, NCPAG, Dr. Reginald Ugadan. Good morning, sir. Good morning. And thank you for staying with us. Go ahead, sir. Ito po ang ating matrix. Ang tanong kasi kung sino ang pupunta saan. Again, we're talking about possibilities. In politics, nothing is ever set in stone. So these are possibilities given maybe their political history, their past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far with what? 70+% ready to vote in. So ito yung mga malamang napapasok. Ang tanong kasi, anong magiging political alignment sa Senado? Pero this is in the context, let's put it in the context of impeachment. Kasi it's the elephant in the room. Impeachment is going to come whether... At pagpasok nila, yun ang una nilang gagawin. Diba? Pag-resume ng Junto nga eh. So dito natin ilalagay inyong pananaw na malamang will be for conviction because this is under the administration. Dito yung mga For acquittal. against conviction. This is the middle ground. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maaaring dito ilagay, o maaaring magbagong isip, o maaaring namamangka sa dalawang ilog na hindi naman kakaiba sa politika. Who do we want to start with? Yung mga holdovers o yung mga... Simulan natin potential? sa holdover senators. Oh, sige. Okay, ako muna. Siyempre, Panoorin si nyo, mga Senate kasama, President ha? Cheese Escudero. Nalagay ko sa admin. Alkansya, sa Alkansya. Sa antay. Yes, tama. Dahil makasara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila yung sa tatay niya na na-impeach. Okay. Si ano, Ano ba, Jinggoy. Sa Cayetanos? antay-admin. Anti-admin. Okay. Sir, Cayetano. Tatlo lang kailangan para ma-quit. Walo. Ay, At least nine. Dagdag. Doon sa yes, oo, sa yeah, atin yeah, na papasok na mukhang pro... Kaya nga, ang lalabas Duterte. dyan, baka hindi matuloy ang impeachment. Yun! Ikaw na to. Sige. Oh, dalawain ko na kasi to seatmates to eh. Saan natin nilalagay yan? Sa antay yan. Aantay pa rin. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Mig Zubiri? Sa Well, panahon na... Katropa ni Migsi ang... Yes, tama. Ito, at saka si Magaling Villanueva. Si Villanueva parang magsuswing for me eh. Hindi ko pa siya Ako sa masyadong, yes. Saan natin siya What if ilalagay? we put him muna dito? Dito Oh, muna. sige. Para lang meron Go ahead, tayong flexibility. Go Sa ahead, si Joel ito. Yes. Lagyan natin sa swing. At least para may flexibility lang tayo. Na pwedeng pumana dito, pwedeng pumana dito. Yes. Ito, Controversy dito. Dito clear. yan. Yes, Kasi clear may yan. sagutan tong dalawang tong Diba? VP Sara at Senator Si Lisa. Lorenz swing. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Ma'am Malu? Ay, bahala na Namamapa. kayong mag... Oh, ito yan, malinaw ito, to. talaga doon. Malinaw ang Senator Robin Padilla na makasara. Tama. Yes. Ito, Oh, ano yan? dito. Clear. Sa admin. Oo. Sa admin. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, ano yan, para na silang pinagsasabong. For ni the VP. 2028. Oo. At saka, kung may papasok na kapatid, Mhm. sa tingin ko sila yung magkapatid na gusto magkahiwalay. Magkahiwalay. Correct. Villars. Yan, doon, Doon, of syempre. course. Syempre naman. After the Si political Migs, ad. dyan, sa Dito din. anti-admin. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo nga. Ito na. Oh, ito na. O, isa Diba? na. O, dito na tayo. Possible winners. Go ahead, sir. So yan. Take it away. Si Bongo ba? Of course. Tatanungin ko to, Oo, hindi na. hindi na yan. Syempre, lagay mo na yan. kaduda-duda. Oh, may walo ka na. Oo. Si Bato. Si Ano ba? Bato. Ilagay mo Mga yung ano, obvious na muna. sure ball kung Si saan. Marcoleta. Si Marcoleta to. Aimee. Tsaka si Aimee. Si Aimee. Si Camille. Si Camille. Yan. Teka muna, ilan na yan? 1, 3, 6, 9, 12 na. 12 na. Si Kiko baka magsuswing din muna yan. Oo, si- Yeah, si si Kiko Kiko. nasa swing. Yes. Ganon din ba si Bam? Nung nakikita ninyo? Sa tingin ko si Bam, dahil na-endorse ng iglesia, Aha. baka nandyan. Tama. Dito? Dito. Tama, mga kasama. Siyempre, hindi naman yan i-endorse ng isang religious group
kung alam nila na sasang-ayon ito sa impeachment. Ayaw nga ng INC, di ba? Ayaw nga ng INC. Wag niyo impeach si Sara. Di ba nagkaroon pa nga ng peaceful rally? Tapos ito sa tingin niyo si Bam, go yun for impeachment? No. Kaya kita nyo, mas pabor na ho ang nakakarami. Kaya nga sabi ko sa inyo, panalo na. Panalo na, wala nang impeachment mangyayari dito. Sa mga bulager, sorry for the word, pero kahit anong gawin nyo na pakwela, sabihin nyo, ganon, impeach. Wala na kayong sa impeachment. Talaga? Santay, eh? That's going to be a surprise, ha? Yes. Ilagay na natin kung ang consensus is swing, di ilagay natin kung ako lang No. ang babasa dyan. I'm just saying it's a surprise. Yan, dito. Ilagay mo na yung mga alyansa sa admin kasi syempre may utang na loob. Pero si Pia sa akin, Si baka Pia, mag-aantay. Mag-aantay. Dito? Agree Yes. rin ako doon. Si dating Senate President Soto ay sa admin? Swing. Sa Sa Swing. swing. Kasi Maaari. yan, kung maging Senate President, through the help of the Vice President. Okay. Tama. Si Ping, Pwedeng potential na maging Senate President ito si Tito Soto. Dahil sa tulong ng Vice President. Maaring palitan ito kasi parang last term na, 2028 parang last term na ni Boy Kilay. Swing? kasi sinasabi niya, alam mo, huwag na tayong mag-impeachment. Ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Swing or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually Yes, magkasama. bloke yan. O, idilagay na natin sa Swing. Right, sir. Sino yung Lito Lapid. Lito Lapid, admin. Admin yan, oo. Yes. So, ang klaro natin dito as far Klarong-klaro, 5 lang ang admin. So, etong mga nasa gitna is swing. So, pwedeng pumanig sa mga Duterte. Pwedeng makiramdam. Pero pasin nyo mga kasama, halos magaling yung numbers gaming na ginawa na estratehiya ni BP Sara. Magaling. Eto, hindi pa doon nagtatapos yan. Hindi pa dito nagtatapos yan. Ngayon nanalo si Ate Amy. Ate Amy, inaasahan namin yung sinabi mo. Yun ang pinangahawakan namin. Ano na kaya mangyayari dito sa mga durobo na nagplano na dalhin si Tatay Digong sa Dahig? Ano kaya mangyayari doon? At siyempre, babala ni Tatay Digong sa Davao. Ano ang mabala? Huwag kayo dito pag ako naging mayor ulit. Huwag kayo dito. Magpunta lang kayo ng Maynila o Cebu. Yan ang sabi niya. Eto, pasok natin to. Takbo ako ng mayor, same. At this early sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga drug. Paano yan? Panalo na. Yung mga gumagawa ng durobo at illegal na candy dyan sa Davao, alis na kayo. Kaya nga ginagawan pa. Maaga pa lang ginagawan na ng problema si Tatay Digong eh. Diba? Ano raw baka daw hindi maproklama dahil nasa Dahig. Wala namang batas ang COMELEC na ganun. Ipoproklama yan. Tsaka tigil-tigilan niya, uuwi na si Tatay Digong namin. Malapit na. Tuloy natin to. Para naman, makita ng mga durobo habang hindi nakaupo si Tatay Digong, nagpapakasaya sa Davao. Eto, makinig kayo mga durobo sa Davao. Alis na kayo dyan. Hindi kayo nararapat dyan. Ka, maghanap ka na ng ibang lugar. Kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniniwala. Sabihin, extrajudicial killing. Na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo, huwag gawin dito.
Alis na kayo dyan. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Tama. Na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang pa. So do not with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman Alis na kayo ha. Yung mga gumagawa ng pandodorobo sa Davao, huwag na ho kayo dyan. Ayan na si Tatay Digong. The Tatay Digong is come back. Oo, balik na siya eh. Eto. Para sa ating pinakamamahal na Presidente Duterte, bring him home na talaga. Bringing home na talaga. Yan ang sabi ni Ate Amy. Kumusta kayo? Ha? Akala nyo mananahimik si Ate Amy? Oo. Meron tayong nabalitaan, parang may supina na yung isang general ng Air Force. Parang pagkawari natin, sabi ni Aling Ledesma, parang meron na ata na binigay na supina. Alamin natin yan sa mga susunod na pag-uusap natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, nakalike ka na ba? I-like mo yung video at sabihin mo kung saan ka. Kung umabot ka sa video na ito, sabihin nyo, type nyo sa comment section kung saan lugar ka. Hanggang sa muli. Bye-bye!